tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Magpapatuloy po ang mga pag-ulan sa maghapon sa buong bansa dahil sa masamang panahon. Kabilang sa binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang LPA sa layong 165 kilometers west-northwest ng Coron, Palawan. Nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Magpapaulan po ang LPA sa Bicol Region, Mimaropa, Quezon Province, Rizal, Laguna at Batangas. Habang ang ITZZ naman ay magpapaulan sa Metro Manila, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Easterlies naman ang magdadala ng ulan ngayong araw sa ilan pang bahagi ng Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng ulan sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Binabantayan din ng Pag-asa ang isang tropical depression na nasa labas pa po ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 2,540 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Sa ngayon, mababa ang tsansa ng nasabing bagyo na pumasok sa PAR. Wala rin itong epekto sa lagay ng ating panahon. Lunes na Lunes, pahirap ang biyahe agad ang sinuong ng ilang commuter dahil sa magdamag na pag-ulan sa Metro Manila. Tulad sa Commonwealth Avenue kung saan maraming commuter ang nag-aabang para makasakay sa gitna ng pag-uulan. Magang traffic din ang dulot niyan kasabay ng pagdami ng mga sasakyan sa kalsada. Nakaranas po ng hailstorm o pag-ulan ng yelo sa ilang lugar sa South Cotabato. Ayon sa uploader ng video, sinlaki ng mga butil ng mais ang bumagsak na yelo kasabay ng malakas na ulan. Naranasan po yan sa Barangay 5 sa bayan ng Banga. Tumagal ng halos 5 minuto ang hailstorm. Sa Candelaria, Quezon naman, 5 bahay ang napinsala sa pananalasa ng isang buhawi. Ayon po yan sa mga residente, ay halos 4 na minuto nagtagal ang buhawi sa gitna ng palayan. Matindi raw ang sikat ng araw nang bigla raw dumilim at umihip ang malakas na hangin. Wala namang naiulat na nasaktan. Huli sa Pililla, Rizal ang isang lalaking wanted matapos pagsamantalahan umano ang kanyang minor de edad na anak. Itinanggi niya ang akusasyon. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa bisa ng arrest warrant, dinakip ng mga pulis ang 42 anyos na lalaking ito dahil sa panggagahasa umano sa kanyang sariling anak na menor de edad sa Pililla, Rizal. Ang lalaki itinuturing na most wanted person ng Rizal. Na-serve na natin yung warrant of arrest na inisyu ng korte for 3 counts of qualified rape. Yun nga, mismo sa sarili niyang anak. Wala namang resistance. At sumama naman kaagad sa kapulisan. Ayon sa pulisya, sa mismong bahay ng mag-ama nangyari ang paulit-ulit na pangahalay. Nangyari ito noong 2019, then nasundan hanggang 2023. Nangyari noong 13-year-old pa yung biktima hanggang umabot ng 15 years old. Alam mo naman yung pagkasong rape, nandyan yung fear, intimidation. Lately lang na-report kaya umabot ng ganun yung 3 years. Mariing itinanggi ng akusado na si alias Erson ang paratang. Inatras naman po nila kasi hindi naman totoo. Nagulat na lang po ako nang dumating po yung warrant. Kala naman po ng anak ko tsaka asawa ko okay na. Harapin ko po para po sa akin, hindi ko po talaga inaamin na na lumabas yung katotohanan po. Sa custodial facility ng Binangonan Municipal Police Station nakakulong ang akusado. Naharap siya sa 3 kaso ng qualified rape na walang nirekomendang piyansa at lascivious conduct. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Sa kabila ng pag-ulan, nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ng mga senatorial at party list aspirant para sa eleksyon 2025. Kaya bukod po sa mga payong, bit-bit din nila ang ilang gamit na magpapakita ng kanilang suporta sa mga kakandidato. Kagaya ng tarpaulin, damit at iba pa. Tulad ng mga nakaraang araw, may banda pa rin pong kasama ang mga taga-suporta. Ngayon ang ika-7 araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa pagkasenador at Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination para naman sa mga party list. Ilan pang gustong tumakbo bilang senador ang naghain ng kanilang kandidatura ngayong Day 7 ng filing ng Certificate of Candidacy. Unang naghain ng COC ngayong araw si dating Senador Gringo Onasan. Kasunod si retired Colonel Ariel Querubin at si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Muling nagkaroon ng phreatic eruption ang Bulkang Taal ayon sa PHIVOLCS. Nagtagal daw ito ng 1 minuto kahapon at nagbuga ng hanggang 900 metro ng usok patungo sa Timog Kanluran. Nasa alert level 1 pa rin ang Bulkang Taal. Ibig sabihin, bawal pa rin po ang pagpasok sa isla ng bulkan, pati ang paglipad ng mga eroplano malapit sa tuktok nito. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon. Makakasama natin si Chris Oniga. Chris? Salamat, Connie. Isa ang patay habang isa naman ang kritikal sa 3 magkakahiwalay na aksidenteng kinasangkutan ng motorsiklo dito sa Pangasinan. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Tumatawid ang isang babae malapit sa pedestrian lane sa Mangaldan, Pangasinan nang masalpok siya ng isang motorsiklo. Base sa investigasyon ng pulisya, galing ang biktima sa tindahan at pauwi na sana nang mangyari ang insidente. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero idineklarang patay makalipas ang 2 oras. Nagtamo siya ng head injury at nabalian din ng buto sa dibdib. Nakipag-ayos na ang 18 anyos na driver ng motorsiklo sa iniwang pamilya ng biktima. Masama yung feeling namin dahil yun nga, nawalan kami ng mahal sa buhay dahil sa isang malagim na aksidente na napaka-responsable na driver ng motor. At the same time, 18 years old, without license, without helmet. Tumatawid din sa kalsadang isang motorsiklo sa Kalasyaw, Pangasinan nang biglang nabangga ito ng paparating na kotse. Nagtamo ng matinding tama sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang rider ng motorsiklo na kritikal sa ospital. Naharap sa kaukulang kaso ang driver ng kotse na wala pang pahayag. Sapol din sa CCTV ang salpukan ng 2 motorsiklo sa Puzurubyo, Pangasinan. Sumemplang ang 2 motorsiklo. Nagtamo ng galo sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga sangkot sa disgrasya. Wala silang pahayag. Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dead on the spot ang 2 lalaki matapos pagbabarilin sa Sariaya, Quezon. Batay sa investigasyon, nakatambay ang mga biktima sa isang waiting shed sa barangay Lutukan, Malabag nang mangyari ang krimen. Nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan at ulo ang mga biktima. Walang nakakita sa pangyayari maliban sa bahagyang nahagip ng CCTV sa lugar. Patuloy na tinutukoy ang mga sospek. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Negosyo at utang ang ilan sa mga posibleng umanong motibo sa pagpatay sa mag-asawang online seller sa Mexico, Pampanga. May person of interest na ang pulisya sa krimen. Balitang hatid ni June Veneracion. Yan po yung pick-up. Sa likod ng itim na pick-up na yan, may nakabuntot na magkaangkas sa motorsiklo. Yan, yung 2 yan. Pero hindi agad nakadikit ang dalawa dahil may sumingit na cement mixer. Bumigat ang traffic sa bahagi ng kalsadang binabaybay ng pick-up sa barangay Santo Rosario, Mexico, Pampanga, Biyernes ng hapon. Bumuelta ang magkaangkas. Ipinarada ang kanilang motorsiklo at kaswal na naglakad palapit sa pick-up. Segundo lang ang lumipas, nagkagulo na sa kalsada. Binaril pala ng riding in tandem ang mga sakay ng pick-up saka sila tumakas. Patay ang mag-asawang sakay nito, sina Arvin at Lerma Lulu, mga negosyante ng mga beauty product na aktibo rin sa online selling. Ito yung sasakyan ng mga biktima. Ang lalaki ang siyang nagmamaneho, nasa tabi naman niya ang kanyang asawa.
Base sa investigasyon ng Mexico Municipal Police Station, 6 na tama ng bala ang tinamo ng lalaki, 3 naman sa kanyang asawa. Happy Mother's Day, Mamita! We love you! Naulila ng mag-asawa ang 6 na taong gulang na anak na kasama nila nang mangyaring pamamaril. Sakay rin ang isang teenager na pinsan ng babaeng biktima. Hindi man nadamay sa pamamaril, matinding trauma ang inabot ng dalawa. Pagkapunta po ni Mama dun sa bahay kung nasan po yung pamangkin ko, kanta ng kanta yung bata ng Where is Mommy? Kanta lang kami na, Mommy, please come back. Daddy is coming back, wait for him. Tapos yun, doon na lang siya nag-relax na. Kung ano man po yung naging reason, dapat ba talaga buhay po yung kapalit? Dapat ba talaga maulila yung anak nila? May saksi at person of interest na raw ang PNP. As to the motive po, sa ngayon, wala po tayong concrete na motive po, sir, sa ngayon. Pero based doon sa accounts ng family, it's either business at saka yung accounts pa ng family na i-mention sa atin, yung utang, may umutang sa kanya. Naniniwala ang pulisya na planado ang pagpatay sa mag-asawa. Patuloy ang pag-review sa mga CCTV bago at pagkatapos ng insidente. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tatanggapin daw ng Commission on Election sakaling maghain ng Certificate of Candidacy si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Ibinunyag naman ng isang kongresista na kapag-withdraw si Guo ng malaking halaga bago ma-freeze ang kanyang bank accounts. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Halos 200 milyong pisong pera sa mga bank account at nasa lagpas kalahating bilyong pisong real estate properties at mga sasakyan. Ang mga ari-ariang ito ni dismissed Mayor Alice Guo pina-freeze ng Court of Appeals hanggang sa Enero 2025. Gayunman, nakapag-withdraw na raw ng malaking halaga si Guo bago pa na-freeze ang kanyang bank accounts, ayon sa kongresistang nag-sponsor sa budget ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council. Prior to the issuance of the freeze order, nakita ko ng AMLAC na malaki yung mga naging series of withdrawals doon sa mga bank accounts. Siguro na-anticipate na nga nila, so inunahan na nila by withdrawing their cash in different banks plus disposing several properties at a lower price. Sabi ng COMELEC, tatanggapin nila ang paghahain ng kandidatura ni Guo, pero papayagan pa rin nga ba siyang tumakbo, lalo't ang parusa sa kanya ng ombudsman habang buhay na siyang bawal maglingkod muli sa gobyerno. Kapag ang isang tao ay perpetually disqualified to hold public office dahil may desisyon ang Office of the Ombudsman, siya po ay aming ika-cancel ang candidacy. Kahit pa yung taong yan ay nakaapila sa Court of Appeals. Unless mag-issue ng TRO ang Court of Appeals doon sa kanyang kaso sa Office of the Ombudsman. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang kampo ni Guo pero wala pang tugon. Hanggang Desyembre na lang ang mga pogo sa bansa, kaya nagulat ang PAOK na may lisensyadong pogo na nag-hire pa rin ng empleyado, gaya ng pinakahuli nilang ni-raid na pogo hub sa Pasay na sangkot umano sa love scam. Nung na-raid natin ito, meron tayong nakuha na mga bagong pasok lang. So meaning to say they have no intention of leaving. At habang papalapit ang eleksyon, nagbabala ang PAOK laban sa Pogo politics. Meron pa rin yung Pogo politics na yan kasi yung mga Chinese na nandyan sa tabi-tabi, mga Chinese criminal syndicate, bagamat wala kami o iba pang mga ahensyang natuturo na isang particular na tao, hindi malayong isipin na meron din pinapatakbo ang mga yan o tinutulungan. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May panibagong sagot si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pag-imbita sa kanya ng House Quad Committee sa kanilang pagdinig tungkol sa extrajudicial killings. They will invite me. I just hope that they would ask educated questions. Dati na siyang inimbitahan ng Quadcom pero tumanggi siya noon. Gusto ng Kamara na sagutin ni Duterte ang mga paratang sa kanya kaugnay sa drug war ng kanyang administrasyon, pati linawin kung sino ang nasa likod ng mga umano'y EJK. Inimbitahan din noon ng Quadcom si Senador Bato de la Rosa na hepe ng PNP sa panahon ni Duterte, pero tumanggi rin siya. Samantala, nabanggit ng dating Pangulo na nais niyang tumakbo bilang mayor ng Davao City.
Sa edad niyang 79, hindi na raw niya kayang tumakbo sa national position. Naghahain si dating Vice President Leni Robredo ng Certificate of Candidacy para sa pagkaalkalde ng Naga City sa Camarines Sur. Kasama ni Robredo nitong Sabado ang kanyang mga running mate para sa lokal na posisyon sa ilalim ng Liberal Party. Bago maghain ng COC, nagtungo si Robredo sa puntod ng kanyang asawang si dating DILG Secretary at dating Naga Mayor Jesse Robredo. Posibleng makatapat ni Robredo ang isang retired government employee na naghain din ng COC noong Sabado. Tatakbong independent ang 87 taong gulang na aspirant. Nitong Sabado rin, naghain si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ng Certificate of Candidacy para sa re-election sa 2nd District ng probinsya. Sa ilalim niya ng Lakas CMD Party. Kasama ni Arroyo ang iba pang mga lokal na opisyal ng Pampanga 2nd District sa COC filing. Happy Monday mga mare at pare! Ramdam ni Grammy winner at film singer Olivia Rodrigo ang love at support ng Philo Livis sa kanyang first concert sa bansa. I believe this is the biggest show I've ever played in my whole entire life. Spotted sa concert sina Kapuso, Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera na full support kay Zia na Certified Livy. Certified Livy rin ang isa pang celebrity kid na si Scarlett Snow Bello, together with her family. Spotted din sa concert si Cassie Legaspi with friends. Pati na ang social media influencer na si Nayana Guerrero. Sa IG, thankful si Olivia sa support ng Philo Livis. First time niya raw sa Pilipinas at ito na raw ang biggest venue sa kanyang concert. I-share niya rin na ang proceeds ng concert ay i-donate sa non-government organization na Japigo sa pamamagitan ng kanyang Fund for Good. Anya, ito na ang most special show at meaningful trip niya. Sa huli, sinabi ni Olivia na mahal niya ang mga Pinoy. Beep, beep, beep! May pagtaas sa presyo ng ilang produktong petrolyo ngayong pong linggo. Simula bukas, October 8, may dagdag sa kada litro ng diesel na 1 peso at 20 centavos. Ang clean fuel at sea oil, 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene ng sea oil. Wala namang paggalaw sa presyo ng gasolina. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya ng langis. Halos 15,000 nang naitalang sunog sa buong bansa mula noong Enero base sa tala ng Bureau of Fire Protection. Mahigit 5,000 riyan, residential fire, gaya ng sunog na nangyari sa Taytay, Rizal. Balita hatid ni Bea Pinlac. Ayan, umalis na kaya tayo. Ginulantang ng nagngangalit na apoy ang mga residente ng Barangay San Juan sa Taytay, Rizal. Nasa loob kami, hindi namin alam na nasusunog na pala dyan sa likod. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na mahigit 3 oras inapula ng mga bumbero. Halos 50 fire truck ng BFP at mga fire volunteers ang rumisponde sa sunog. Medyo dikit-dikit po kasi yung mga establishment natin. So factor din po siya na mabilis pong kumalat yung apoy. Ang tinitignang pinagmulan ng sunog, isang sash factory kung saan maraming nakaimbak na kahoy. Ang may-ari nito kaanak ng isa sa mga abalarin na rumisponde sa sunog. Nilamon rin ng apoy ang ilan pang pag-aari at negosyo nila. Wala po akong ibang makita kundi yung pamilya ko lang na mailabas po dun sa nasusunog po naming bahay. Sobrang hirap po. Hindi ko po alam kung paano kami magsisimula ulit. Walang naitalang sugatan o nasawi mula sa sunog. Inaalam pa ng BFP ang sanhi, halaga ng pinsala at bilang ng mga apektado sa sunog. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang PhilAm gym custodian matapos pagbabarilin sa tapat ng kanyang bahay sa Daly City sa California sa Amerika. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa kuha ng CCTV noong September 29. 8 beses na palang pinagbabaril ang PhilAm na si Rolando Yanga. Ayon sa San Mateo County District Attorney's Office, bago ang insidente, sinita ni Yanga ang isang customer dahil sa hindi pagsunod sa hygiene protocol ng gym kung saan nagtatrabaho si Yanga. Nauwi raw ito sa pagtatalo.
Sinundan daw ng lalaki siya nga pauwi sa kanyang bahay at doon pinagbabaril. Naaresto ng pulis ang suspect kinabukasan sa kanyang bahay. Mahaharap siya sa reklamong murder. Inireklamo naman bilang accessory to the crime ang kanyang ina na nagmaneho raw ng kotse para sa kanyang anak. Wala silang pahayag. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil. Salamat, Rafi. Bangkay na nang matagpuan ang lalaking 47 anyos sa Siquijor. Ayon sa pulisya, nakita ng isang concerned citizen ang lalaki na nakalabas ang paa mula sa mababaw na hukay. Wasak ang kanyang mukha matapos bagsakan ng bato. Itinuturong sospek sa krimen ang bayaw ng biktima. Ayon sa misis ng lalaki, nakita ang tsinelas ng kanyang kapatid na sospek malapit sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Mainit daw ang dugo ng kapatid niya sa kanyang asawa dahil sa kinikimkim umano niyang galit. Nahuli ang sospek makalipas ang ilang araw. Wala siyang pahayag. Narito naman ang iba pang personalidad na naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador noong Biyernes. Nag-file ang COC si Froilan Serafico, incumbent Representative Bonifacio Busita, pati sina Ernesto Balite, Luke Espiritu, Yodi de Guzman at si Elvis Beniga. Pero hindi na siya humarap sa media. 15 party-list organizations naman ang naghain ng kanilang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Ito naman ang mga naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador nitong Sabado. Una naghain si Warlito Bobier, na sinundan ni Maria Charito Billones, Gerson Ares, Ben Tulfo, Ludegario Estrella, Sani Matula, Relly Jose Jr. at Richard Nicolas. Rolando Rastaman Plaza, Virginia Sabit, Wilson Aklan at si Primo Capuno Jr. na hindi humarap sa media. 23 party-list organizations ang naghain ng kanilang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Nagpatuloy pa rin po ang paghahain ng kandidatura ng ilang personalidad para sa pagkasenador kahapon, araw ng Linggo. Kabilang po sa mga naghain ang COC sina Jimmy Bondoc, Junbert G. Gayuma, Wilson Ahmad, Sixto Lagare, Erwin Tulfo, Ernesto Arellano, incumbent Senator Pia Cayetano at John Rafael Escobar. 14 na party-list organizations naman ang naghain ng CONCAN. Hanggang kahapon, 87 na ang kabuang bilang ng mga nag-file na party-list groups at 78 naman sa pagkasenador. Mga mare, pregnant sa kanyang unang anak ang Starstruck alumnus at trans man na si Jessie Corcuera. Sa Instagram, nag-share ng maternity photo si Jessie. Anya, ang kanyang partner at mga anak nito ang nagpa-realize sa kanya kung gaano niya kagustong magkaroon ng sariling anak. Una raw niyang plano na magkaanak sa pamamagitan ng in vitro fertilization o IVF. Pero nagka-problema siya financially. Ngayong taon na pagdesisyonan niyang siya na ang magbubuntis. Giit ni Jessie, hindi magbabago ang responsibilidad niya bilang ama sa mga anak ni Camps kapag ipinanganak na ang newest family member na tinawag nilang si Ninja. Bumisita naman sa Pilipinas for the first time ang Thai actresses na sina Ling at Orm. Sa kanilang meet and greet, ikinuwento nila ang kanilang experiences sa Pilipinas at pag-explore nila sa Pinoy fast food. Nireveal din nila sa fan meet ang kanilang susunod na TV series. Hindi naman maitago ng mga fans ang kilig sa ilang eksena sa fan meet gaya ng pagkanta ng dalawa. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ang Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Zambales, Tarlac, Bataan at ilang panig ng Quezon. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal po ang thunderstorm advisory hanggang 12:24 ngayong tanghali. Kaugnay po sa lagay ng panahon ngayong Lunes, kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist
Veronica Torres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ms. Veronica, ano po mga lugar ang direkta maapektuhan nitong LPA na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility? Ito pong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay naka-embed sa Intertropical Convergence Zone ng ITCZ. So, yung epekto, itong low pressure area at ITCZ, nagdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa may Bicol Region, Mimaropa, Quezon, Rizal, Laguna at Batangas po. Gaano po kalaki yung posibilidad na maging bagyo ang binabantayang tropical depression sa labas po ng PAR? Opo, yung tropical depression sa labas ng PAR ay yung chance, may kababaan pa naman yung chance ng pag-develop, pero hindi naman natin tinatanggal yung possibility nito dahil nasa karagatan pa nga. At mababa rin naman yung chance na pumasok ng ating PAR. So yung ulang naranasan po dito sa Metro Manila, hanggang kailan po natin ito may experience? So, nasaan kasi natin ngayon, posible pa rin maging maulan, Metro Manila, although pagdating ng mga susunod na araw, asahan naman natin yung pagbuti ng panahon. May mga lugar na inulan po ng yelo at parang laman din ng balita yung mga buhawi at ipo-ipo. Paano pa nabubuo ang mga ito? So yung mga hail, pati na rin yung mga ipo-ipo, sila nabubuo kapag meron tayong severe thunderstorm. So kapag sa hail naman, may parte na sa mga thunderstorm cloud na tinatawag nating freezing point. So kapag may mga particle, na kahit yung maliliit na particle, sabihin natin mababalutan sila ng tubig pag habang umiikot sila na umiikot sa ating mga thunderstorm cloud. So hanggat hindi sila bumababa, umiikot lang sila, kumakapal ito. So ayun yung nagiging hail natin at kapag mabigat na, saka ito mahuhulog. So ayun po yung nagiging hail natin. And then yung pag sa ipo-ipo naman, so sa mga thunderstorm kasi may malakas na hangin na pababa, meron din namang mga hangin na pataas. So kapag nagkakaroon sila ng salubungan, nagkakaroon ito ng vortex, and then ayun yung nagiging revolving winds. So, itong hail, itong ipo-ipo, nangyayari lang siya kapag meron tayong mga CB clouds or cumulonimbus clouds or mga thunderstorm clouds. Ms. Veronica, sa ibang bansa kasi, di ba yung mga hail napakalalaki? Pero dito sa Pilipinas, lumalaki po ba ito at gaano ito kadelikado para sa mga taong nasa labas ng kanilang mga bahay? So, yung base po sa mga report na previously na nakita ko, hindi pa naman lumalaki ng sobrang laki yung mga hail. Pero hindi din naman natin tatanggalin yung possibility na yan. So, kapag may hail tayo, importante na mag-take tayo ng shelter as much as possible sa loob ng bahay. Etong mga hail kasi na to, kahit maliit man yan, since manggagaling yan sa mga ulap, so magiging malakas pa rin yung epekto. Pwedeng makabasag ng mga salamin ng kotse, pwedeng kapag tumama direkta sa atin ay mapanganib nga. Kaya kung nararamdaman na natin na kung may hail, magkakaroon ng hailstorm, make sure na take shelter under a magandang structure ng building or sa loob ng bahay as much as possible. Okay, maraming salamat sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Kakaroon muli ng panibagong cardinal ang Simbahang Katolika sa Pilipinas. Siya, si Catholic Bishops Conference of the Philippines President at Caloocan Bishop Pablo Virgilio David, o mas kilala bilang Bishop Ambo. Inanunsyo yan mismo ni Pope Francis sa kanyang weekly noontime prayer sa St. Peter's Square sa Vatican City. Isa si Bishop Ambo sa 21 obispo na nakatakdang i-install sa isang seremonya sa December 8, 2024. Siya na ang ika-10 obispo sa Pilipinas na ginawara ng posisyon. Batay sa Catholic Church hierarchy, pumapangalawa at magsisilbing advisors ang mga cardinal ng Santo Papa. Ikinatuwa naman ng Catholic community at kaanak ni Bishop Ambo ang magandang balita tulad ni GMA veteran journalist Cara David na proud pamangkin sa kanyang tito. Nagliab ang isang eroplano na palanding na sa Las Vegas Airport sa Amerika. Makikita nagsimula ang apoy sa ilalim ng eroplano. Base sa statement na inilabas ng airline, agad napansin ng kanilang mga piloto ang usok ilang sandali bago ang aktwal na landing kaya naideklara agad ang emergency. Pagkalapag ng eroplano, mabilis itong nirespondihan para maapula ang apoy. Ligtas ang mahigit 200 pasahero at crew.
Sa iba pang balita, kasama na ang mga solo parent at kanilang anak o dependent sa National Health Insurance Program ng PhilHealth. Batay po sa inilabas na circular ng PhilHealth, sinabing otomatikong covered na ng programa ang solo parents at kanilang mga anak na nakarehistro sa Solo Parents Office o Solo Parents Division. Sasagutin po ng gobyerno ang bahagi ng kanilang premium contribution. Para ma-avail ang programa, pwedeng mag-walk-in ang solo parents sa pinakamalapit na local health insurance office at magpasa ng mga dokumento o otomatikong ma-enroll kung nakadeklara bilang solo parents sa database ng DSWD. Arestado sa Quezon City ang isang lalaking inireklamo dahil sa pangahalay umano sa minor de edad na kapitbahay. Ang akusado iginiit na pinagbintangan lang siya. Balitang hatid ni James Agustin. Sa labas ng isang sari-sari store sa Quezon City na aresto ang 28 anyos na lalaki na inireklamo ng kanyang kapitbahay. Subject ang lalaki ng warrant of arrest para sa kasong 2 counts of rape by sexual assault. Nung makuha siya ng tropa, kasama niya yung magulang niya, yung nanay niya, doon sa may tapat ng tindahan niya. Nagtago siya pero parang tago tapos bumabalik-balik pa rin siya doon sa lugar nila. Ayon sa pulisya, minor de edad ang babaeng biktima na ilang taon ng kapitbahay ng akusado. Nangyari itong kasong ito, last pandemic 2020, 5 years old yung namolestya niya. Nagsumbong yung bata pero hindi pa rin nagsampa ng demanda yung mga magulang. Then uli ito, nung mag 7 years old na yung bata, so doon nag-file ng demanda laban dito sa akusado natin. Ikalawa sa most wanted persons list ng pulisya ang naarestong lalaki. Dati na siyang nakulong dahil sa pagsusugat. Nang tanungin kaugnay sa kanyang pagkakaaresto, pinabintangan lang po talaga ako. Bakit po kaya? Kasi minsan po kasi nagsisinungaling pa ngayon. Kasi parang gusto ko perahan. So wala ho kayong ginawang gano'n? Wala naman po. Alam niyo ba may warrant naman sa inyo? Apo, minakad nga po ako. Inihanda na ng pulisya ang mga dokumento para sa return of warrant. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May mga naghain pa po ng kanilang Certificate of Candidacy para sa pagkasenador sa eleksyon 2025. Kabilang po dyan ang kabibitiw lamang bilang DILG Secretary na si Benher Abalos at si Attorney JV Hinlo. As of 11:30 a.m., may 5 nang naghain ng kanilang COC ngayong araw para sa pagkasenador. Habang 9 na mga party list naman ang naghain ng kanilang Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination o CON-CAN. Ipinasa na sa Commission on Election ang listahan ng potential election areas of concern para sa eleksyon 2025. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Jean Fajardo, kabilang sa mga tinitingnan nila para mabuo ang listahan ng political rivalry sa lugar, maging ang presensya ng mga armadong grupo. Iba-validate pa raw ng COMELEC ang listahan. Ipinag-utos naman ni PNP Chief Police General Romel Marbil na mas higpitan pa ang pagbabantay sa pagtatapos ng paghahain ng mga Certificate of Candidacy. Mas tututok daw sila sa mga lugar na dati nang may mga insidente ng election-related violence. Ito ang GMA Regional TV News. 2 magkatrabahong truck driver ang natagpuang patay sa magkahiwalay na lugar sa Negros Occidental. Sa General Santos City naman, patay ang isang babae matapos mabangga ang sinasakyan niyang tricycle. Ang may init na balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nakunan sa CCTV ng isang tindahan sa General Santos City ang pagdaan ng isang pickup truck sa National Highway kasabay ng pagkislap o spark. Nakaladkad pala nito ang sidecar ng nabangga nitong tricycle. Santos na-drag niya pa yung instead na mag-stop siya nung nakabangga siya, ang talaga sumibat. So na-drag niya yung side wheel. Kaya nga nag-separated yung side wheel at saka yung motorcycle. Dead on the spot ang babaeng pasahero ng tricycle. Sugatan naman ang 4 na iba pang sakay na magkakamag-anak. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng General Santos City, galing sa gilid ng highway ang tricycle nang mabangga ito ng pick-up. Natuntun ng mga pulis ang driver ng pick-up sa Polomolok South, Cotabato. Presume na nga namin nakainom Parang, although hindi inamin. Handa raw sagutin ng driver ang gastusin ng mga biktima. Ayon pa sa pulisya,
Walang planong maghabla ang mga biktima. Pero posibleng ituloy raw ng pulisya ang pagpapakansela sa lisensya ng driver ng pick-up. Yung move naman namin na magpapile kami ng revocation of license kasama yung incident report namin. Kasi pangit kasi na nakabangga ka dapat. Tulungan mo yung nabanggaan mo. Huwag mo hayaan doon na helpless doon sa gilid lang ng kalsada. Wala pang pahayag ang driver na nakabangga. Sumalpok ang isang motorsiklo sa isang truck sa bahagi ng Davao-Bukidnon Highway sa Kalinan, Davao City. Sa investigasyon ng pulisya, pinasok ng motorsiklo ang lane na tinatahak ng truck. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapo na ang rider na agad binawian ng buhay. Sugatan naman ang babaeng angkas na isunugod sa ospital. Nasa kustodiya na ng police station ang truck driver na hindi nagbigay ng pahayag. Natagpo ang patay sa magkahiwalay na lugar ang dalawang truck driver sa Negros Occidental. Ang una, nakita sa Talisay City. Makalipas ng ilang oras, nakita naman ang bangkay ng isa pang lalaki sa La Carlota City. Bali, composite sa likod ng passenger na hapa ng iyang body. May mga displaced na bunso sa lawan. May mga recoveries kami ng shells ng caliber 45. Agad nakipag-ugnayan ang La Carlota City Police sa Talisay City Police at nakumpirmang magkasama sa trabaho ang dalawang biktima. Lumalabas sa investigasyon na nakatakdang bumiyahe pa Manila ang truck na may kargang construction supplies. Nawawala rin ang perang dala umano ng dalawang driver. Meron na kaming isang nakuha na person of interest kasi accordingly, before mangyari yung lahat ng iyon is magkakasama sila. In fact, yun nga, hindi masyadong iba sa kanila yung kasama nila. Patuloy ang investigasyon sa motibo sa krimen. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 3 taong ban ang itinataw ng Lapu-Lapu City Sports Commission sa dalawang basketball team na nasangkot sa Rambol dito sa Cebu. Ayon kay Lapu-Lapu City Sports Commissioner Vince Carungay, pagmumultahin din ang dalawang koponan ng tig 15,000 piso. Naging mainit ang laro nang magdikit ang scores ng dalawang team noong September 29. Isa sa mga manlalaro ang unang nanuntok sa kabilang team na nauwi sa Rambol. Hawak na raw ng komisyon ang pangalan ng mga sangkot na players at nakausap na rin ang kanilang coaches at team owners. Handang makipagtulungan ni Albuera Leyte Mayoralty Aspirant Kerwin Espinosa sa sino mang makatutulong para muling mabuksan ang investigasyon sa pagkamatay ng kanyang ama. Sa press conference matapos maghain ng COC, sinabi ni Espinosa na ipinapanawagan niyang buksan ang kaso sa Pangulo, Kongreso at kahit sa International Criminal Court. Nakulong si Kerwin kasunod ng pag-ugnay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya at amang si dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa illegal drug trade. 2016 nang mapatay ng mga pulis sa isa umanong shootout sa kanyang selda ang nakatatandang Espinosa. 2022 nang bawiin naman ng mas batang Espinosa ang naging testimonya laban kay nooy Justice Secretary at Senadora Laila de Lima kaugnay sa illegal drug trade sa Bilibid. Ayon pa kay Espinosa, matinding pressure ang kinaharap niya mula sa Duterte administration kaya nagawa niyang ituro ang kung sino-sino kasama si de Lima kahit hindi totoo. Humingi na raw siya ng paumanhin kay de Lima. Wala pang komento ang kampo ni Duterte kaugnay sa pahayag ni Espinosa. Kung tutulungan ako ng Congress o sino man ang tumulong sa akin para buhayin ulit ang kaso na yon, sana matulungan nila ako. At willing akong mag-cooperate para na din mapatunayan ang AGK. May naispatang kotse na nagpaikot-ikot sa isang playground o palaruan sa Minnesota sa Amerika. Ang kotse, minamaneho pala ng isang batang 10 taong gulang. Wala namang nasaktan sa insidente. Hinuli ang bata na dati na ring inireklamo ng car theft o pagnanakaw ng sasakyan. Sinampahan din siya ng mga reklamong reckless driving at receiving stolen property. Samantala, update po tayo sa lagay ng ating mga kababayan sa gitna po ng tensyon sa Israel at Lebanon. Kausapin po natin si DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito, sir. Magandang umaga, Ms. Connie.
Kamusta po ang pagpapalikas ng ating mga kababayan sa gitna po ng tensyon sa Israel at Lebanon? Well, karamihan pa rin ayaw uwi. Meron na tayong planado mga commercial flights. Nagpas 100 makakauwi in various flights itong buwan. Ngayon, ginagawa ng ambassador natin, nagigipagpulong ko rin sa mga Pilipino. Itong report na kanina umagas sa akin, no? Kapon sa simbahan, maraming Pilipino. Sila nun yan, kung kamusta nun sila, hindi naman takot daw. Going about their daily activities like it was an ordinary Sunday. Kasi sa kinakasanayan, ano? Ang dahilan po kaya, maganda rin ito pariling siya naman bahala at yung mga babae, no? Dito. Yung mga nakikita natin sa international news na attack, specific targets yan. Yung pagpasok ng Israeli na sundalo o forces, Southern Lebanon yan, wala nang split view doon. May target silang Hezbollah targets. Hindi naman ito alitan ng Israel at buong Lebanon. No? Itong grupo lang yung Hezbollah based in Lebanon. Pangalawa, yung mga atake naman sa Beirut, diesel attack, meron silang specific target. Meron silang gustong mga tirahin ng mga tao, siguro yung mga Hezbollah leaders. No? Kaya yung mga Pilipino doon, 90%, hindi pa rin tumutugon sa pananawagan natin na mag-voluntary repatriation na sila. Pero pa man, inaayos pa rin ang ating mga tanggapan doon. Yung Migrant Workers Association, yung OWA Western Officer, yung mga pag-uwi nila. No? Problema kasi, functioning pa naman ng pamahalaan ng Lebanon. No? Hindi pa naman gera ito wala ng peace and order. Kaya hindi pa natin ginagawa mandatory. Ang problema, yung mga gustong umuwi, pero yung sila undocumented. Kaya matagal ko din kanilang exit clearance. Although, dahil sa pangungulit ng ating mga salis doon, pinangako na ng Lebanon government na isa nila yung pag-release. Kaya ngayon, merong mga commercial ties na binabayaran, kinag-discuss natin, ilang gobyerno, at sumusubok yung Department of Migrant Workers naman na mag-charter ng PAL flight kung in case maraming gusto uwi. So right now may pending na lagpas 100. Ilan po ba, Yusek, ang nasa listahan na po ng mga Pilipino mula sa Israel at Lebanon ang nag-signify na gusto na ho nila magpa-repatriate? Okay. Sa Lebanon mismo, packet baba. Right now may lagpas 300 na gusto umuwi. Isa dyan, halos kalahati meron yung exit clearance. Okay. So, sabihin natin mga 148 ang registered na uwi, no? 11,000 ang Pilipino, 10 to 11,000 mga Pilipino sa Lebanon. Sa Israel naman, simula last year, marami yung nakauwi yan. Mga ilang dana, siguro lagpas 500, 600 na nakauwi. Sila, by the way, today yung anniversary ng pagsasalakay ng Hamas sa Israel. Yes, opo. Ngayon nga po yun. Umati yung Israel sa Gaza, dito nag-umpisa yung buong problema sa Middle East region. Kaya bilang USEC ng JPA, gusto ko lang ipaiwatin na nakikidalamati tayo sa Israel. Sabi, sa region na to, at may mga Pilipino rin namatay. Pero habang ganon, nananawagan din tayo na sumunod lahat ng paling sa international humanitarian law, proportionality at mag-de-escalate ng tension. Kasi 2 milyong Pilipino sa region, ayaw natin na tumawag ng luwang ito. Sa Israel po, wala ngayong gusto nang umuwi dahil alam nila, protektado sila ng Israel Iron Dome. At may sumubok na tamaan ng missile, may specific military. Ang sinasabi ng mga Pilipino sa Israel, yung mga hindi pa nakauwi, ano na nila yan tahanan na nila yun, Pilipino sila. Pero sanay na sila sa buhay sa Israel, pati sa Lebanon. Kaya, ganun pa, yung advice natin sa mga babae, intindihan natin, yung mga kababae natin sa abroad, di ba mag-isip sa atin dahil yun ay, parang Israel. By the way po, pwede ko ibigay yung hotline. Go ahead, sir. Gustong tumawag. Sige po, Yusek, go ahead. Kung kamag-anak dito, pwede tumawag sa OWA, may hotline sila 1348. Pero kung meron kayong kamag-anak sa Lebanon or nakikinig kay Lebanon, gusto nyo tawagin yung embassy, 2 telepono. Galing Lebanon to, katawag kayo 70-858-086.
para sa embassy. Tapos para sa labor attaché, siya yung nag-book ng mga tickets pa, no? Yung tawag doon, Michael Torres, attaché. All right. 79-110-729. Ulitin ko po. 70-858-086 79-110-729. Ipa-flash ko, papadala ko sa inyo ngayon. Opo. Yung advisory ng embassy para pwede nyo Okay, sir. isama dyan sa photo nila pa na. Opo. Yusek, maraming salamat po sa inyong binigay sa aming oras at susubukan natin yan syempre na i-flash pa rin po sa iba pang mga newscast para sa mga kababayan po natin. Thank you very much. Po kayo. Thank you. Ayan po naman si Undersecretary Eduardo De Vega ng Samantala, pagkakatayog na istruktura kapag sinabi mong tore, di ba? Yun yung talagang matataas. Paano ko yung mga tao mismo yung maging mga tore? Diba? Parang ayaw ko yan subukan, Mare. Baka mabalian ako ng buto. Naman. Sa Tarragona, Spain, isang bonggang kompetisyon niya na tinatawag na Castells Competition. Yan na nga. Makapigil hininga ang paglaban-laban ng mga mahigit 40 grupo para makabuo po ng pinakamataas at unique na human tower o kastel. O ayan kanya-kanyang diskarte ang bawat miyembro para maingat na magawa yan. Pero syempre, hindi maiwasan ang ilan sa kanila ay mabuwal. Sa huli, ang grupong galing sa bayan ng Villafranca ang itinanghal na kampyon. Wow! Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 79 na araw na lang, Pasko na. Ako po si Kuani Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.